Salam guys, magandang araw. Alas 3 pa nga lang ng madaling araw ay gumising na nga ako at nang makahanda nga ng pangsahor namin. At nang makaluto na nga ako ay naghain na nga rin ako kaagad. Pagkatapos ay isa-isa ko na nga rin tinawag sila Habi at si Kila. Nagprito nga lang ako ng itlog at ininit ko nga yung ulam na natira namin kagabi. Kaya hindi ko na nga rin sila ginising para tulungan ako sa paghahanda. Yung madalian nga lang talaga yung pinili kong lutuin dahil may lakad nga rin kami ni Habi ng maaga. Ayan, at pagkatapos nga naming magsahor ay gumayak na nga rin kami ni Habi para lumarga na. Mga nasa past 4 AM pa nga to nang umalis kami ng bahay. May appointment kasi na i-inspect yung sasakyan namin ng 8 AM. Nagpalit kasi si Habi ng engine ng sasakyan kaya kailangan naming i-register ulit. At before pa nga maka-register ay kailangan nga naming ipa-inspect itong sasakyan. At dahil almost 2 oras nga rin yung biyahe papuntang Tawau, ay inagahan na nga namin ni Habi ang pag-alis para hindi nga kami malate sa appointment namin. Ito nga at hindi pa nga kami nakakarating sa destination namin ay matraffic na nga yung daan. Kaya tamang-tama talaga na maaga nga kaming nakaalis ni Habi. At nang makarating nga kami dito ni Habi kung saan i-inspect nga yung sasakyan, ay napaaga pa nga kami konti kaya naghintay pa nga kami ng mga 15 minutes. Dahil nga 8 AM din nga pala yung pagbukas nila. At nang makapasok na nga kami dito sa loob, ay pinahintay na naman nga kami ulit dahil may ginagawa pa nga yung staff nila at hintayin na nga lang daw namin na ma-open yung counter. Ayan na nga at pinarking na nga ni Habi yung sasakyan namin sa may gitnang lane. At kami naman ni Habi ay dito nga sa gilid naghihintay dahil sobrang init nga at wala nga rin silang pinoprovide na upuan. And fast forward, pagkatapos nga ng napakahabang pag-aasikaso ng sasakyan, ay dumaan na nga muna kami saglit ni Habi dito sa may supermarket. Pagkatapos ay nagdesisyon na nga kami na umuwi na kaagad. Pero nang makarating nga kami ng Sri Inda at nakita nga namin na may Bazaar Ramadan, sabi ko kay Habi ay dumaan na nga muna kami para bumili ng pagkain at baka maabutan nga kami ng iftar sa daan. Sinat ko na rin si Kila para sabihin kung iftar na nga at hindi pa kami dumarating at kumain na nga lang muna siya kung anong meron nga sa bahay dahil bumili na nga rin ako ng pagkain na para sa kanya. At pagkatapos nga naming naglibot-libot at naghanap ng pagkain, ay bumalik na nga kami dito sa sasakyan at nang makaalis na. Sobrang haggard na nga naming dalawa ni Habi dyan at sobrang pagod na nga dahil kanina pa ngang umaga kaming paikot-ikot sa Tawau. At dahil hindi nga rin makafasting si Habi ng buong araw dahil umiinom nga siya ng mga maintenance niyang gamot, ay nauna na nga rin siyang kumain dyan ng kakanin. Sobrang nagutom na nga raw siya sa lakad namin. At gaya nga ng sinabi ko kanina at baka maabutan nga kami ng iftar sa daan, ay hindi nga talaga ako nagkamali at naabutan nga talaga kami ng iftar dito sa daan kaya naman nagparking nga kami dito sa may gilid. Dali-dali na nga rin akong naghanda dyan para makapagbuka puwasa na nga. At before pa nga kami kumain dyan ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa biyayang nasa harapan namin at of course nagniyat na rin for buka puwasa. Sabi nga ni Habi ay pagsaluhan na nga lang namin daw itong isang tapaw at itutuloy na nga lang pagkarating ng bahay. At hindi nga rin kami pwedeng magtagal na nakaparking dito dahil baka magabihan pa nga kami ni Habi sa daan. Hindi pa naman masyadong maliwanag yung ilaw ng sasakyan kaya medyo nagwo-worry nga si Habi kung magabihan nga kami sa daan. At habang kumakain nga kami ni Habi dyan ay naisip ko nga si Kila sa bahay. Di ko nga alam kung anong naisip niyang kainin sa bahay dahil kanina ko pa nga talaga chinachat at hindi naman nasisend. Sobrang hina kasi ng signal doon sa bago naming nilipatang bahay. 3 linggo na nga rin kaming nakalipat at hindi pa nga rin kinakabit yung booster na pangako ng may-ari. Kaya sabi ko nga kay Habi ay i-remind niya nga yung may-ari ng bahay at baka nakalimutan niya nga lang ipakabit. Ako paano na nga lang kung may emergency nga kami sa bahay at kailangan namin tumawag. Kahit nga pag-a-upload ng mga vlogs na ginagawa ko araw-araw ay kailangan ko pa talagang lumabas ng kanto. Kaya naman kung hindi nga ako makalabas ng kanto ay hindi nga talaga ako makakapag-upload ng isang buong araw. Kaya sobrang nakisuyo na nga ako dito kay Habi na i-update niya nga yung may-ari ng bahay. Hindi nga lang pala kami yung nagpark dito para mag-iftar. May mga iilang sasakyan nga rin na nagpark din dito para magbuka puwasa nga muna bago nga magpatuloy sa kanilang mga biyahe. May mga tourist bus nga rin na nakapark din dito. Nakasama nila yung mga turistang pinick up nila sa airport. At ayan na nga kami ni Habi at binilis-bilisan na nga namin ang pagkain at nang hindi nga kami magabihan dahil wala pa namang ilaw yung daan papuntang Semporna galing sa Tawau. Kaya pagkatapos namin kumain ni Habi dyan ay lumarga na nga rin kami. Kinabilisan nga sana ni Habi yung takbo ng sasakyan dyan at hindi nga ako pumayag at pinabagalan ko nga ng konti. Dahil safety pa rin nga ang pinaka-importante sa lahat. Sabi ko nga ay mag-ingat na nga lang at mag-focus nga sa dinadaan ng daan. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.